Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1... Let's go! Kabanata 1911 hanggang 1925. Ang mga salita ni Lintong ay muling napuno ng galit ang mukha ni Xiao Xiao. Nakakahiya kung hindi siya pinansin ni Aaron. Paano niya sasabihin kay Lintong? Lintong, binabalaan kita sa huling pagkakataon na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Mas mabuting huwag mo na akong guluhin. Alam kong gusto mong sumama sa ikatlong bulwagan. Sa tingin ko ay dapat mong malaman ang posisyon ko sa isip ng aking ama. Kung ayaw ko, hindi papayag ang tatay ko. Malamig na sabi ni He Xiao Xiao. Pansamantalang counterattack lang ang Lintong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdulot ito ng napakalaking emosyonal na pagbabago kay Xiao Xiao, kaya mas na-curious siya tungkol sa nangyari sa pagitan ng dalawang tao at kung paano siya si Xiao Xiao ay nagalit ng husto. Gayunpaman, alam niya na kung patuloy siyang magtatanong, siya Xiao Xiao ay talagang magagalit. Sa sandaling sinabi niyang wala siya sa harap ni Ching Feng, magiging kalokohan para sa kanya ang gustong sumali sa ikatlong bulwagan. Tungkol sa buong pahayag, sino ang hindi nakakaalam na ang paghanga ni Ching Feng kay Xiao Xiao ay walang sukatan. Anuman ang mga pagkakamaling nagawa ni Xiao Xiao, sisikapin ni Ching Feng ang kanyang makakaya upang tulungan siyang pagtakpan at hindi niya masasaktan si Xiao Xiao, na halos naging bawal para sa lahat sa buong apocalypse. I'm sorry, pero madaldal ako. Pinili pa ni Lintong, ang anak ng langit, na makipagkompromiso sa oras na ito, at nakayuko pa rin ang kanyang ulo upang sabihin ang mga salitang ito kay Xiao Xiao, na nagpapakita na sinadya niyang ibinaba ang kanyang postura. Gayunpaman, hindi gamaan ang pakiramdam ni Xiao Xiao dahil sa kanyang paggalang, dahil naisip ni Xiao Xiao na ang saloobin ni Lintong sa kanya ay isang bagay na syempre. Paano ang anak ng langit? Mayroon bang maihahambing sa harap ng anak na babae ng Panginoon ng tatlong bulwagan? I can't tell anyone about what I'm looking for you today. Otherwise, hindi kita bibitawan. Nagbabala si He Xiao Xiao. Oo, iniyuko ni Lintong ang kanyang ulo at sinabi. Nang umalis si Xiao Xiao, hindi na niya nilainggan si Lintong kahit isang beses. Malinaw, sa kanyang mga mata, walang puwang para sa apokaliptik na anak na ito. Tumangala si Lintong sa likod ni Xiao Xiao habang papalayo ito. Kahit na ang prinsesa ng babaeng ito ay napakasakit at napakalakas ng pagkatao, hindi pa rin niya magawang mainas ang mga tao. Balang araw, sasakupan kita. Sa panahong iyon, kahit na anak ka ng Panginoon ng tatlong bulwagan, hihingi ka ng awa sa akin sa kama. Nakakurba ang bibig ni Lintong na nakangiti. Halatang wala siyang naisip na seryoso sa isip niya. Ang araw ng kompetisyon. Dahil ito ang pinakamababang antas ng promosyon, walang apocalypse big man upang panoorin. Pagkatapos ng lahat, sa pinakamababang antas ng dilaw, ang mga pinuno ng apocalypse ay hindi handang magpakumbaba na dumating. Ang Aaron at Jiang Yingying ay may kani-kanilang mga kalaban, ngunit ang kanilang lakas ay higit na lumampas sa yellow character level, kaya ang grading competition ng level na ito ay isang madaling bagay lamang para sa kanila. Sa panahon ng kompetisyon ng Aaron, ang lahat ng mga yellow character ay dumating sa madla. Sina Zhuang Tang at Gang Tian ang pinaka-emosyonal. Kung tutuusin, bilang examiners, pumunta sila sa pamilya Nangang. Sa oras na iyon, ang Aaron ay isang basura lamang sa kanilang mga mata. Ngunit ngayon, malapit nang maging isang misteryosong karakter ang Aaron. Napakaseryoso ng ganitong uri ng status gap, hindi kasing simple ng isang pamagat. Yan ang gap sa talent.
Matagal-tagal na lang simula noong dumating ang Aaron sa Apocalypse. Malapit na siyang maging misteryosong karakter. Ang puso ni Zhuang Tang ay puno ng damdamin. Dati, kaya niyang tumayo ng mataas sa harap ng Aaron, ngunit ngayon kapag nakilala niya ang Aaron, kailangan niyang yumuko. Ito ang kahalagahan ng lakas sa Apocalypse. Gustong mapabuti ang kanilang posisyon sa Apocalypse, ang lakas ay ang tanging threshold, ngunit ang tanging threshold na ito ay huminto sa karamihan ng mga tao. Master, ang kalaban ni Aaron ang unang master sa yellow character level. Malamang na matatalo siya, tanong ni Gang Tian kay Zhuang Tang. Sinulyapan ni Zhuang Tang si Gang Tian at nakangiting sinabi, pwede ba? Hindi mo ba alam sa puso mo? Kailangan mo pa bang tanungin ako? Walang lakas na bumagsak ang mga balikat ni Gang Tian. Talagang may sagot siya sa kanyang puso, dahil bago iyon, nakita niya ang lakas ni Jiang Yingying. Ang mga taong may dilaw na karakter na iyon ay hindi man lang magkaroon ng pagkakataong lumaban sa harap ni Jiang Yingying, pabayaan ang Aaron. Bagamat ang kalaban ng Aaron ay ang unang master ng dilaw na karakter, ano ito? Hindi ko akalain na sa maikling panahon, magiging ganoon kalaki ang pagkakakilanlan namin sa kanya. Sabi ni Gang Tian, palaki ng palaki ang gap. You don't have to feel unfair. You can only blame yourself for not being strong enough. Sa oras na ito, ang laro ay nagsimula, Aaron kalaban ay nagpakita ng isang napakalakas na pagnanais na labanan, bibig na inisyo ng isang mababang dagandong, tila sa akumulasyon ng lakas. Tingnan Aaron masayang lumakad patungo sa kanya, ang parehong mga kamay ay nasa likod ng isang maliit na walang pagtatanggol postura. Ang pagkilos na ito ay pumukaw sa pagkamausisa ng maraming tao. Karamihan sa mga taong naroroon ay hindi pa nakita ang husay ni Aaron, at karamihan sa kanila ay nadama na ang Aaron ay hindi maaaring manalo sa kompetisyon sa pag-uuri, kaya sa oras na ito, ang aksyon ni Aaron ay tila kamatayan sa kanila. Anong ginagawa ng lalaking ito? Sa tingin mo, namimili ito. Wala talagang alam itong batang ito. Nagbibiro lang siya. Well, I thought there would be a big war to watch, but I didn't expect na medyo maputitong lalaking to. Nakaka-disappoint talaga. Habang pinag-uusapan ito ng lahat, biglang sinabi ni Aaron, alam kong matagal mo nang pinaghandaan ang araw na ito, ngunit kung makikilala mo ako, nangangahulugan lamang na hindi ka mapalad. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ng kalaban, biglang kumilos ang mga paa niya, at ang buong tao ay tila nagmamadaling umalis kasama ang 1,000 puwersa ng Jin. Sa sandali ng paggawa ng lakas, dalawang malalim na bakas ng paa ang lumitaw sa lupa sa ilalim ng mga paa ng lalaki, na sapat na upang makita kung gaano kakilakilabot ang puwersa. Kasabay nito, ang lahat ay nagpakita ng takot. Walang nag-iisip na siya ay walang pinaghirapan sa simula. Isa itong nakamamatay na suntok sa Aaron, tapos na ang Aaron. Kung hindi siya mamamatay, siya ay may kapansanan. Kung mapapanalo siya ng Aaron, sisikat siya sa Apocalypse. Puno din ng lakas ang taong ito. Sa simula at pagtatapos ng talakayan, umabot na sa mukha ni Aaron ang pag-atake ng lalaki. Sa harap ng napakalakas na pag-atake, ang Aaron ay mukhang relaxed at comfortable, at tila hindi pinapansin ang lahat, ito ay napakalakas, ngunit sa harap ko, halos nariyan ka. Aaron magaan ang ngiti, tingnan niyang iniunat niya ang kanyang kanang kamay, sa lahat ng mga tao ay iniisip ni Aaron kanang kamay ay siguradong mag-aaksaya ng oras, tingnan ang malakas na pag-atake ng taong iyon na agad na napigilan. Siya ay sumugod pasulong, ngunit napahawak sa isang iglap, na parang nakakaharap ng matinding pagtutol, ito. Ano ang nangyayari? Paanong posible na hinarang ni Aaron ang kanyang pag-atake? Imposible, talagang imposible. Siya ay sikat sa kanyang lakas. Paano magiging napakalakas ng Aaron? Nagulat ang mga tao sa eksena. Namamanhid ang anit ni Gang Tian. Hindi niya maiwasang sabihin, Master, sino ang maglakas loob na lumaban sa gayong kalaban? Pagkatapos ng mahabang katahimikan, may bumalik sa wakas, ito na ang katapusan nito, ang Aaron ay karapat-dapat na maging apprentice ni Elder Yi. Napakalakas niya. Sino ang maglakas loob na labanan siya? Wala nang pagkakataong manalo. Sa pagbubulalas, sa wakas ay nakita ng mga tao ang lakas ng Aaron, alam din nila kung gaano sila katawa-tawa noon sa Aaron. Naging maayos din ang kompetisyon ni Jiang Yingying. Walang makakapigil sa kanya sa isang galaw. Gumamit lamang sila ng isang labanan upang magtinginan ang mga taong iyon ng may bagong mga mata at huwag ng manggahas na manghamak pa.
Fang Zan, ilang laro ang susunod ko? Pagkatapos ng grading match, nagtanong si Aaron. Ang resultang ito ay hindi nakakagulat kay Fang Zan. Pagkatapos ng lahat, personal niyang naranasan ang lakas ng Aaron, at ang antas ng yellow character ay wala sa kanya. Kung hindi dahil sa mahigpit na mga alituntunin ng Apocalypse, sa opinyon ni Fang Zan, maaaring direktang lumahok ang Aaron sa Xuanzi level grading competition. Wala na. Nakangiting sabi ni Fang Zan. Wala na. Mukhang nagulat si Han Sanyi. Maraming tao ang sumasali sa grading competition. Tinapik ni Fang Zan ang balikat ni Aaron at sinabing, ngayon lang, lahat ng kalaban mo ay nag-abstain. Walang maglalakas loob na makipaglaban sa iyo. Siyempre, walang kompetisyon. Hinawakan ni Aaron ang kanyang ilong at nakangiting sinabi, napaka-high profile ba para maging tinak sa mata ng ilang tao? Sa Apocalypse, hindi mo kailangang maging mababang profile, dahil ito ay isang lugar kung saan ka nagsasalita ng may lakas. Kung hindi ka mananatiling mataas na profile, paano mo ipapaalam sa mga tao ang iyong lakas? Direktang na-promote sa antas ng Xuanzi, at maaari silang magsimula kaagad upang lumahok sa kompetisyon sa pagmamarka ng antas ng DZ. Sabi ni Fang Zan. Inilagay ni Aaron ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang leeg at mahinahong sinabi. Umiling si Fang Zan at pinaalalahanan si Aaron, huwag maging pabaya. Malaki ang agwat sa pagitan ng dilaw at ng mga lokal na karakter. Ang susunod mong kalaban ay hindi ganoon kadaling harapin. At saka, kapag na-promote ka sa lokal antas ng karakter, hindi mo lang dapat harapin ang mga taong antas ng Xuanzi, kundi pati na rin ang mga eksperto sa antas ng karakter ng lokal. Ito ang iyong tunay na kahirapan. Para sa akin, ang tunay na hamon ay yungib ng Diablo. Sinabi ni Aaron na ang pag-promote sa antas ng prefecture ay isang threshold lamang, na hindi isang tunay na hamon para sa kanya. Ang dahilan kung bakit may ganoong tiwala siya ay nararamdaman na ngayon ng Aaron ang alingawngaw ng lakas ng bungo at ng kanyang sariling lakas, at maging siya ay nararamdaman na naabot niya ang isang bagong antas. Ang kanyang katawan ay patuloy na sumisipsip ng tuloy-tuloy na lakas ng bungo, na magpapabilis sa kanyang lakas. Bago ang Aaron ay nag-aalala na ang kanyang kompetisyon sa pagmamarka ay makakatagpo ng mga balakid, ngunit sa lakas ng bungo, ang kompetisyon sa pagmamarka ay naging napakasimple. Alam ni Fang Zan na ang layunin ng Aaron ay dapat talagang nasa kuweba ng Diablo, dahil ito ang inaasahan ni Hilaw sa kanya, ngunit hindi maaaring maliitin ang grading competition. Ito ang kinakailangan para sa Aaron upang pumunta sa kuweba ng Diablo. Huwag kang masyadong magpakatanga, baka malaki ang mawawala sa'yo. Nagbabala si Fang Zan. Hindi lumaki ang Aaron, at hindi sa hindi niya binigyang pansin ang susunod na laban sa pagmamarka, ngunit buong kumpiyansa siyang gawin ito ngayon. Ang balita tungkol sa direktang promosyon ng Aaron ay kumalat kay He Xiaoxiao, ngunit siya Xiaoxiao ay nagpakita pa rin ng mapanghamak na saloobin dito, dahil ang klase ng dilaw na salita sa mga mata ni Xiaoxiao ay ang pagkakaroon ng pinakamababang antas, ang Aaron ay nanalo ng naturang kompetisyon sa pag-uuri ay wala, sa lahat. Mukhang may lakas talaga ang Aaron. It's not without reason that Hilaw can value him. Isang lalaking may makapal na kilay at malalaking mata at malakas na likod ang nagsabi sa mahinang boses, siya ang ama ni Xiaoxiao, siya si Qing Feng, ang pinuno ng 3 bulwagan. Napaka-elegante ng pangalan ni He Qing Feng. Mahirap makipag-ugnay sa kanya, dahil ang kanyang pangangatawan ay kasing lakas ng isang itim na oso. Ang gayong tao ay dapat magkaroon ng isang napakabangis na pangalan. Dad, panalo lang sa yellow letter level. Maganda ba yun? Naiinis na sabi ni He Xiaoxiao. Siya Qing Feng magaan ng ngiti, sa mukha ng kanyang anak na babae, hindi siya nagpakita ng matinding saloobin, kahit na alam niyang si Aaron ay isang tao ay hindi maaaring maliitin, ngunit hindi niya masisisi ang saloobin ni Xiaoxiao sa bagay na ito. Mahal kong anak, anong klaseng tao si He palagi? Kaya ba niyang hayaan na maging apprentice ang isang basura? Nakangiting sabi ni He Qing Feng. Itinuring na ni He Xiaoxiao ang Aaron bilang isang kaaway sa kanyang puso. Kahit na ang Aaron ay talagang makapangyarihan, hindi niya ito aaminin sa kanyang puso, at ngayon ay mayroon lamang siyang isang kahilingan, iyon ay, hilingin sa Aaron na mamatay. Baka kinuha lang ni Hilaw ang pera niya. Ngayon si Changqi ang nagsasalita tungkol dito. Sabi ni Xiaoxiao. Napatulala si He Qing Feng, ang ganitong klaseng biro rin ang sasabihin ng mga tanga, sino ba talaga ang magseseryoso sa ganitong kalokohan?
Ang Apocalypse ay talagang nangangailangan ng pinansyal na suporta mula sa ilang malalaking pamilya sa secular na mundo. Kung hindi, hindi mabubuhay ang Apocalypse. Kung tutuusin, ang mga tao dito ay nangangailangan ng pagkain at damit, ngunit hindi ibig sabihin na ang Apocalypse ay isang lugar na mabibili ng pera. At saka, bilang pinuno ng 4 na tarangkahan, paanong mabulag ng pera si Hilaw? Silly girl, sa tingin mo ba susuhulan ng pera si Dad? Tanong ni He Qingfeng. Siyempre hindi. Hindi man lang inisip ito ni He Xiaoxiao at sinabing, napakatapat ni tatay, paano siya masusuhulan ng pera, at kailan nagkulang ng pera ang ikatlong bulwagan. Dahil hindi naman ako kapos sa pera, paanong ang matandang He ay kapos sa pera? Sabi ni He Qingfeng. Hindi alam ni He Xiaoxiao kung paano pabulaanan ang pangungusap na ito, kaya't maaari lamang niyang gampanan ang ugali ng isang binibini at sinabing, Tay, hindi mo ba masusunod ang puso ko? Kailangang tama ka sa akin. Nang makitang tila galit si Xiaoxiao, mabilis niyang sinabi si Qingfeng, Oo, tama ang anak ko. Siguradong kapos sa pera ang matandang lalaki, may iba pa. Maglaro ka muna mag-isa. Walang magawa siya Qingfeng kinailangan niyang humanap ng dahilan para makatakas. Unti-unting nagdilim ang ekspresyon ni He Xiaoxiao. Nanalo si Aaron sa classification match sa napakadaling paraan, at lahat ng kanyang mga kalaban ay umiwas. Ito ang lakas ng performance ni Aaron. Bagamat siya Xiaoxiao ay hindi payag na aminin mo, hindi siya tanga. Maaari siyang magpakita ng napakalakas na puwersang nagpapapigil, na sapat na upang ipakita na hindi simple ang Aaron. Gayunpaman, kung mas malakas ang Aaron, mas hindi siya kumbinsido kay Xiaoxiao, at kahit na ayaw niyang tanggapin ito, katotohanan, hindi, kailangan kong humanap ng paraan para matigil ang pag-aaksaya na ito. Sabi ni He Xiaoxiao na nagngangalit ang mga ngipin. Huwag na huwag mong sasaktan ang isang maingat na babae, kung hindi, ang gulo na idinulot niya ay hindi maisip. Hindi alam ni Han Sanchen kung gaano kalaki ang problemang naidulot ng kanyang saloobin sa kanya kay Xiaoxiao, dahil sa kanyang opinyon, ito ay maliit na bagay lamang. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang asawa at mga anak, kaya makatwirang huwag pansinin ang ibang mga babae. Sa bagong kapaligiran, nalaman ni Han Sanchen na bilang karagdagan sa agwat ng katayuan sa pagitan ng dilaw at itim na mga karakter, mayroon ding malaking pagkakaiba sa, namumuhay siya sa isang mas magandang kapaligiran at kumain pa nga ng mas masarap na pagkain. This was a very obvious class system, now we all attention to equality. Hindi ko akalain na ang Apocalypse ay mayroon pa ring halatang pagkakaiba, sabi ni Han na may kasamang Sai, Brother Aaron, ang equality for all ay slogan lang. Sa katunayan, wala talagang pagkakapantay-pantay. Sabi ni Jiang Yingying, totoo rin ito. Ang iba't ibang kakayahan ay natural na humahantong sa iba't ibang katayuan. Paano magiging posible ang pagkakapantay-pantay? Tumanggo si Aaron. Habang sumikat ang Aaron at Jiang Yingying sa unang labanan ng klase ng Yellow Character, maraming tao sa Xuanzi class ang nakarinig tungkol sa kanilang mga gawa, kaya ang kanilang hitsura ay nakaakit ng lihim na atensyon ng maraming tao. Ang ilan sa kanila ay tumitingin sa kanila na may bagong mga mata, habang ang iba ay nag-iisip na ang pagkapanalo lamang sa klase ng Yellow Character ay wala, at kinukutya nila ito. Gayunpaman, walang pakialam ang Aaron sa mga bagay na ito. Anuman ang isipin ng mga taong ito sa kanya, ang kanyang layunin ngayon ay yungib na lamang ng Diablo, dahil sa paraang ito lamang niya malalaman ang sikreto ng Apocalypse at malulutas ang pinakamalaking palaisipan sa kanyang puso. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!